So today, Pasko, December 2025. Ayan, so sobrang lamig. Maaga kami nag-out kasi wala masyadong trabaho. Although holiday talaga today, in-offset ng company namin yung Pasko para January 2. Wala kaming pasok. So magkakaroon kami ng long vacation, long weekend sa January 1 to 4. So ayan. So ngayon may pasok kami. Although walang masyadong trabaho kasi nga holiday, walang pasok yung ibang kunjang, yung ibang company, walang pasok. So wala masyadong trabaho. So maaga kaming umuwi. Supposedly 9 PM pa kami uuwi pero 7 or 8 umuwi na kami kasi wala ng trabaho. So ngayon naglalakad ako papunta ng Shiktang, doon ako magdi-dinner. At nilalambig na yung kamay ko, nanginginig na siya talaga. Biglang naging negative 9 ngayong gabi. And yesterday, sobrang init. Tapos biglang lamig na today. So doble-doble yung balot ko ngayon. Like, hindi ko pa rin gets yung ibang mga Koreano na kapag lumalabas during winter, naka-puffer jacket sila, tapos yung pambaba nila naka-shorts, tapos naka-chinelas, tapos may bit-bit na ice americano. Napakadami nilang nakikita kong ganun, especially kapag nandito ako sa may university area nila dito malapit sa amin. Negative 2 to negative 3 hanggang minsan negative 10 pa yung weather dito. Ako nga na 1 degree lang. Balot na ako hanggang baba, from head to toe. Tapos sila palibasa siguro mga sanay na sila. Hindi na sila nilalamig. Ito nga kaya hindi ako masyado makapag-video dito sa labas kasi nanlalamig yung mga daliri ko. Hindi ko na siya nararamdaman. Hindi ako, lamigin akong tao or kasi trentahin na tayo. So walang snow pero ang suot ko ng sapatos, it's yung pang snow and pang winter talagang sapatos. Kasi kahit yung normal na rubber shoes, tumatagos na yung lamig niya, hindi ko na maramdaman yung daliri ko. Kaya bumili na ako ng ganito and ginamit ko. Alam niyo ba, according to studies, nabasa ko lang ito sa Facebook, sabi din na doon, by 2081, I'm not sure kung 2081, 2071, 61, basta after 50 to 60 years, ang South Korea ay hindi na makakaranas ng winter. Kasi sobrang lalana ng global warming. Darating siya sa point na may mga taon na maglalas na lang ng 12 days daw yung winter and hindi na sila nakakaranas ng snow. So, feeling ko magkakatotoo yun kasi this year, 2025, hindi mo masyado rin ramdam na winter na kasi more on ulan and biglang umiinit. Bumababa siya or umaakit yung temperatura up to 10 degrees to 11 degrees Celsius. Yung temperatura ngayong winter. And nakakagulat, matatapos na yung taon. Supposedly dapat makapal na yung snow ngayon. Kaso, never pang nag-snow. Isang beses lang nag-snow nung December 4 and never na siyang nasundan. Kaya napapaisip ako siguro totoo na talaga. Nagpaparamdam na talaga yung climate change din talaga. So, kailangan na talaga nating alagaan ang Mother Earth, ang Mother Nature para ma-preserve natin yung talagang weather. Diba? Diyan sa place na yan, diyan kami dati lagi nagbibilyar every Friday after ng trabaho. Kasama lagi namin yung sadyang meat namin. Fried chicken ang gusto nyo at mura. Diyan kayo sa Sando Chicken. Sobrang mura and sobrang sarap talaga ng manok. 금방인데 그거? 네, 하나요. So, dumaan na din ako sa Pyeongchang para bumili ng ganito. Ito yung lagi kong iniinom kapag pakiramdam ko magkakaroon na ako ng flu or magkakaroon na ako ng trangkaso. So, ito yung iniinom ko. So, effective to sa akin. Diyan tayo kumakapit dito. Lalo na pag winter, pag malamig or change yung panahon, madali akong kapitan ng sakit. So, buti na lang may mga ganun dito sa Pyeongchang. Pero, kapag hindi na kaya, ipapacheck up na lang tayo. Total mura naman yung check up dito kasi may kunggang puhong tayo or health insurance.
na naman tayong tulog. Ang pangit mo, ang pangit mo. Nakatulog ako kagabi around 1 or 2 a.m. And then nagising ako around 5:30 a.m. And nakatulog ako around 9 a.m. na ulit. So, parang meron lang tayong 4 hours sa tulog today. Buti na lang Friday ngayon. And sana konti lang yung trabaho sa company. And sana so, napag-usapan na rin naman natin yung body clock. Alam niyo ba, nung nasa Pilipinas ako, sobra akong, hindi ako night owl. Like, 9 p.m. pa lang, 10 p.m. pa lang, tulog na ako. Tapos, ang gising ko na niyan 5 a.m. or 6 a.m. Gising na ako, ganun ako dati. Pero simula nung dumating ako dito sa Korea, nasira talaga yung body clock ko. Bihirang-bihira na lang akong matutulog ako ng 11 a.m. 11 a.m., 11 p.m. Mostly, ang tulog ko talaga around 1, 2, 3. Pero this past few days, ang lala talaga ng insomnia ko. So, nagre-ready lang tayo ng konti bago tayo pumunta sa company, sa kunjang namin. Usually, pumapasok ako around past 11 a.m. Konting ayos lang, moisturizer lang tayo tuwing umaga dito. Kasi hindi ko pwedeng lumabas ng walang moisturizer. Kasi po, sobrang dry ng mukha. Kanina, grabe, dumudugo na naman yung ilong ko. Okay na to. Nag-dry. Simula nung nagpa-perm ako, naging dry yung buhok ko. So, ilalagay tayong cream para di siya dry, tignan. So, ayan, okay na to. Tara tayo ng trabaho. Bye. Napakalamig. So, ito yung ginagawa ko tuwing umaga. Nagre-record tayo ng mga kontador. Para ako ditong tawag doon yung sa Meralco, yung nag-check ng bill, ganyan. So, tuwing umaga, nire-record ko yung water consumption ng company at saka yung mga tinatapon kung ilang cubic meter ng tubig yung itinatapon namin everyday. Na-record ko na siya. Ito yung water treatment facility ng company. Nakatoka to sa akin. So mamaya, magre-refill tayo ng mga chemicals na gagamitin natin para dito sa ating water treatment facility para malinis yung tubig. So nakita nyo naman, isa rin yung sa mga ginagawa ko dito. Waste segregation. So every day or minsan every other days, pag maraming basura, sinesegregate muna natin siya bago natin siya itapon. So yung mga inventory o yung general waste, so everyday siyang kinukuha dito, kinukolekta. Tapos yung mga bottles, cans, tsaka mga babasagin, sinesegregate ko muna siya bago siya ilabas. Early out na naman kami today. Kasi sobrang konti rin ang gawa. Kasi nga siguro, ang sinundan niyang araw is holidays. Konting laba lang, tapos, ayun, maaga kami pinauwi. So, perfect time siya today para maglinis lang ng bahay. Para tomorrow, tulog-tulog na lang tayo tomorrow. Kasi, as I've said dito sa vlog kaninang umaga, deprived ako sa tulog. So, maglinis na tayo ngayong gabi ng bahay para bukas, hila-hilata na lang talaga tayo. Hindi pa ako nakapagbigay ng regalo sa mga inaanak ko. Hahabol na lang ako siguro by next week pag nakaluwag-luwag tayo ng konti. Kasi wala na talaga akong extra money kasi may mga binabayaran ng mga loans, mga utang. Sana this 2026 hindi na tayo gawin kagipit. Grabe yung taong 2025 sa akin. Yung taong 2025 sana talaga sinubok talaga ako ng malalalay. Financially, emotionally. Grabe yung emotionally. Dami kong stress. So sana this year yung papasok na bagong taon maging maayos na ang lahat. And tayong lahat, kumbaga is makuha na natin yung mga gusto nating makuha
yung abundance, diba? Good health, grabe. Yung 2025 sa akin, naging sakitin ako. So, dito ko na i-end yung vlog na to kasi wala na talaga ako maidaldal pa, wala na akong masabi. Hindi kasi nga ako sobrang spontaneous na tao. Loading lagi ang utak natin kapag nagsasalita tayo. So, ayun lang yung mga naging kaganapan ko noong Pasko at saka after ng Pasko. Puro tayo trabaho and yun lang. Thank you so much sa mga nakaabot sa dulo ng video na ito. So, bago ako magtapos sa video na ito, don't forget to like and subscribe po dito sa aking YouTube channel. And sana magtuloy-tuloy na to. Lagi nang sana magtuloy-tuloy pero tamad-tamad mag-edit at saka mag-video. Ayan na, bye-bye!